Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, pagkatapos ng hirap at pagod ay ang isa sa pinaka nagpapasayang araw para sa aming mga OFW ay ang araw ng sahudan. Abay, syempre, sino ba namang hindi sasaya kapag ang usapan ay sahudan na? At kahit nga hindi OFW, basta nagtatrabaho, eh yan ang inaabangan. Kaya naman basta araw ng sahudan, ay mas nauuna pa si Lola na magpaalala sa akin na sasahod na daw ako. At kapag nga kami nagkwentahan ni Lola, ay kailangang ihanda ang calculator at kalendaryo. Ang kalendaryo ay ginagamit namin ni Lola para tingnan kung ilang araw ng Sabado mayroon sa isang buwan. Dahil minsan ay mayroong 4 na Sabado lamang at minsan naman ay mayroong 5 Sabado sa loob ng isang buwan. Ang araw na yan ang pinaka-day off ng mga caregivers dito sa Israel. At dahil bihira lamang ako mag-day off at tuloy ang aking trabaho ay binabayadan ako ni Lola. Extra bayad para sa araw na hindi ako lumabas o hindi nag-day off. Hindi lahat ng mga caregivers dito sa Israel ay nabibigyan ng pagkakataon na hindi mag-day off. Lalo na kung ang kanilang mga alaga ay malalakas pa. At sa tulad ni Lola at ni Nili na nakadepende lamang sa akin at walang ibang mag-aasikaso at mag-aalaga ay bihira lamang ako mag-day off. Pwede naman ako mag-day off at kumuha ng pansamantalang papalit sa akin. Ang kaso ay ayaw din nila Lola na mag-day off ako palagi. At pabor din naman sa akin na bihira lamang mag-day off dahil may extra bayad naman. At doon naman sa mga caregivers na may weekly day off ay para magkaroon sila ng extra income ay sila yung pumapalit sa amin o nagre-relieve kapag gusto namin mag-day off. Ayun nga, kahit 90 years old na si Lola ay matalas pa din ang kanyang isip kaya naman siya pa din na nag-aasikaso ng aking sahod. At dahil nga malabo ang mata ni Lola ay pandi-flashlight ako dyan na maaninag ni Lola kung saan siya susulat. At sa halip na kasyang ibayad sa akin ni Lola ay cheque ang kanyang ginagawa. At dahil kulang yung nakukuha kong sahod sa kanyang insurance o dun sa kanyang pinaka-pension ay dinadagdagan niya ito ng sarili niyang pera. At yun naman nakukuha ko sa insurance ni Lola ay diretsyo na yun sa aking bank account dito sa Israel. At kapag nga kumukuha ko ng sahod ay sinasabay ko na din ang paghuhulog ng cheque para isang puntahan na lamang. At kapag nga ako'y sumasahod ay tuwan-tuwa din si Lola at si Nili dahil may pera na daw ulit ako. Dito sa Israel kami mga caregivers ay hindi pare-pareho ng sahod. Ayun nga, pagkatapos namin magkwentahan at maayos ni Lola ang cheque, pinado-double check niya kay Nili kung tama ang kanyang pagkakasulat bago ibigay sa akin. At pagkatapos ng kwentahan ay oras naman ng kainan at maghahanda na ako ng kanilang pananghalian. Para kay Lola ay gagawa ako ng schnitzel na chicken breast. At madalas ay yan ang pagkain ko dito at ang ginagamit kong breading ay breadcrumbs. Ang kaso ay ayaw ni Lola ng breadcrumbs kaya naman ang ginagamit ko para kay Lola ay harina. At bihira nga lamang din kumain si Lola niyan dahil mamantika. At kahit nga ako ay sinasabihan din ni Lola na wag akong kumain lagi ng mamantika at hindi daw yun healthy. 2 peraso nga lamang ang niluto ko at para lamang yan kay Lola at hindi naman kumakain si Nili ng karne. At kapag nga ako'y nagluluto ng prito para kay Lola ay ayaw niya ng masyadong mabrown dahil kapag masyadong mabrown para kay Lola ay sunog na yon. At kapag naluto na ay tamang dampi lamang ng tissue para masipsip yung mantika. At ang kapartner naman yan ay mashed potato. At gumawa ulit ako ng munggo soup o marak adashim ang tawag dito. Ay na-try din na ang pananghalian ni Lola at dadaling ko na lamang sa kanyang kwarto bago ako gumawa ng para kay Nili. At bago ko nga asikasuhin si Nili ay si Lola muna ang aking inuuna. At para sa pananghalian ni Nili, meron din siyang munggo soup, may pritong itlog, mashed potato at tinapay na may kumus. Kain tayo, masarap. Masarap. Bete abon! Tada! Yan. Bete abon, elos. Ano? Kain! Masarap. Bago ko nga pakainin si Nili ng tanghalian ay pinaliguan ko muna para feeling fresh ang person for today's video. At happy tummy na naman ulit si Nilush at kahit simpleng pagkain ay sarap na yan. Ay siya, hanggang dito na lamang ating kwento for today's video at shoutout time na. Shoutout po kay Sara Timpada ng Takipan, Pikit North, Cotabato, Mindanao. Shoutout po kay Marilisa Puzo ng Antipolo City, Rizal. Shoutout po kay Jen Guabes Cruz ng Baclaran, Parañaque City. Shoutout po kay Maria Dicena Rabina ng Binangonan, Rizal. Shoutout po kay Rosalyn Soriano ng Cagayan Valley. Shoutout po kay Lucila Viola Pagaduan ng San Nicolas, Pangasinan. Shoutout po kay Jilin De Silva ng Lipa, Batangas. At shoutout po kay Gina Malaso ng Jensan, Mindanao. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!